Hello guys! Welcome back to my channel. My name is Za and this is Za Canada. Today, real talk again tayo when it comes to those issues na nalalaman or na nararanasan ng mga immigrant dito sa Canada. At isa dyan ang immigration burnout or mental stress. Hindi lang sa trabaho, kundi sa environment, sa mga kapwa Pilipino, sa expectation, mga bagong bills. So today, yan ang pag-uusapan natin. Bakit siya nangyayari at kung paano siya, mga ways, paano siya maiwasan at paano siya malabanan. So watch till the end. Okay, hi guys! Again, my name is Za and this is Za Canada Vlog. And dito pag-uusapan natin is yung immigrant pressure, yung mga bagay-bagay na nararanasan natin dito sa abroad or sa labas ng Pilipinas. Kahit actually this video will apply to every OFW na nagtatrabaho sa labas ng Pilipinas or kahit sa kung saan ka mang bansa nagmula. You feel like hindi ako pwede mag-fail. Ano ba yung mag-fail sa Tagalog? Bumagsak. I'm sorry. Bawal akong bumagsak. Bawal na hindi ko makamtan yung pinapangarap ng pamilya ko sa akin. At dapat, grateful ako lagi. Dapat, bawal magreklamo. Kasi nga, nasa ibang bansa na ako, bakit pa ako magre-reklamo? Andiyan ka na nga. Pero guys, tao lang tayo. Kahit nasa Canada ka na or kahit nasa ibang bansa ka, kahit may opportunities, may pressure pa din. And sometimes, doble pa. And here are the common pressures for immigrant. The first one is yung financial pressure. Diyan pumapasok yung rent natin, yung bills natin, yung mga credit card natin, yung mga phone bills natin, at kung ano-ano pang mga bills na binabayaran natin. Halos araw-araw or monthly every 15th or 30th. The next one is yung job pressure, about survival jobs, yung mga jobs na ang break-even lang lagi. Yung kumbaga nagtatrabaho ka para mabayaran mo lang yung mga bills mo. Tapos yung mga multiple jobs. May kaibigan ako dito, napakadaming trabaho. 3 yata or 4. Minsan sabay-sabay. Minsan papasok siya sa umaga, may part-time pa siya, tapos may pasok pa siya sa gabi. And of course, night shifts. Mahirap magtrabaho ng night shift dito sa Canada kasi sobrang lamig. The next pressure is the cultural adjustment. Cultural meaning yung workplace, yung workplace culture. Syempre, iba-iba yung mga nakakasama mo, iba-ibang lahi, iba-iba yung pakikitungo sa bawat isang lahi kasi iba-iba yung nila, nakalakihan nila na pag-uugali. So iba yung pag-uugali natin mga Pinoy when it comes to work ethics, and iba rin sila. And nakaka-pressure yun minsan sa atin kasi there are times na we cannot control them. Even though you're the manager of that company, that doesn't mean that you can control them all of the time. Kasi dito, kapag manager ka or supervisor ka, even if you are a supervisor in the company, as long as they think that you are a foreigner, sometimes you have this notion na susundin ba nila ako? Foreigner lang naman ako sa bansa na to. So these are some of the pressure. And syempre yung weather, as I mentioned earlier, especially kapag nag-snow, ang hirap pumasok, ang hirap maglakad sa snow. Especially, dito naman kasi sa Vancouver, in fairness to Vancouver, bihira lang mag-snow dito or magkaroon ng mataas na snow na to the point na hindi ka makakapasok. But in most parts of Canada, maraming snow. Sa Alberta, Saskatchewan, Manitoba, at sa Toronto, yan din. Toronto, may mga mataas din mag-snow dyan. At ang hirap pumasok kapag may snow. And another example of cultural adjustment is yung isolation. Isolation meaning sometimes walang kumakausap sa'yo.
if you are going to watch my other blog about hindi ako pinapansin sa work, that is one of the things na kailangan mo i-adjust sa sarili mo. Kasi sometimes Canadians are just working. They are just working. And they are not there to look for friends. Kasi tayo minsan chatty tayo eh. So, isolation. The next pressure is homesickness. Walang pamilya, walang kakilala. When we arrived here in Vancouver, well, good thing na meron naman kaming kakilala. Kumbaga, malayong pamilya or mga kaibigan din, meron. Pero what if dun sa mga tao talaga, no? As in, ito yung first bansa nila, wala silang relatives dito, then that's one of the pressure na ma-experience mo. Minsan 'di ba, may point sa buhay mo na ang saya-saya mo, gusto mong mapag-sharean ng saya mo. Pero wala kang makausap. And lastly, and one of the examples of pressure is yung self-imposed expectation, which means na dapat maging successful ako agad, dapat maging PR ako agad, or dapat next year na ako, may bahay na ako, or next year dapat may kotse na ako, may ipon na ako. Then yan ang mga self-imposed expectation. Yung mga bagay-bagay na ini-expect mo sa sarili mo na dapat makakamit mo na sa ganitong timeline or sa ganitong panahon. And all of those combined, all of those things na nasabi ko kanina, it will contribute to your mental stress. So ngayon pag-usapan naman natin kung ano yung mga signs na nai-stress ka na or na-burnout ka na sa trabaho mo or sa araw-araw na ginagawa mo. The first one is kahit 8 hours lang yung shift mo is pagod na pagod ka. Yung parang tamlay na tamlay ka. Kahit 8 hours lang naman yung work na ginawa mo, which is normal here in Canada. At kahit sa Pilipinas, di ba 8 hours lang naman talaga. The next one is wala ka ng energy sa dati mong gusto. Dati, at the end of the day, you still have the energy to do Netflix or at least to talk to your friends at the end of the day through Facebook, social media, TikTok, kung anong pa niya, Telegram, Instagram, ano pa ba? At kung ano-ano pang social media. Ngayon, wala ka ng energy dyan. Tapos, irritable ka na. Next sign na burnout ka na is irritable ka na sa maliliit na bagay. Onting traffic lang. Kumbaga, na-stuck ka lang sa bus ng 5 minutes or may konting aksidente na sira na agad yung araw mo. Irritable ka na. Lagi kang, hindi na mapakali. Yan, irritable. Tapos, hindi ka na makatulog. Yan, burnout din yan. Hindi ka na makatulog or minsan sobra ka naman sa tulog. Pero hindi naman lahat ng hindi makatulog. Baka naman sobra ka sa kakape mo kaya hindi ka makatulog agad-agad. Or kung sobra ka naman sa tulog, baka naman nung gabi na yon napadami yung panonood mo ng Netflix o napadami yung panonood mo sa favorite YouTube vlogger mo. 'Di ba? Kaya sumobra ka naman ng tulog. Hindi ka nag-alarm. Ayan. Tas feeling mo, next sign of burnout is feeling na hindi ka enough. Yung parang lagi mo yung kinukumpara yung sarili mo sa iba na bakit sila? Bakit sila meron ng ganito? Bakit ako wala pang ganyan? You are always comparing yourselves to kung ano yung na-achieve ng iba. That's one of the signs of burnout. And one of the examples of burnout too is parang robot ka lang. Robot. Work, uwi, kain, repeat. At ilagay naman natin yung tulog. Work, uwi, tulog, kain. Work, uwi, kain, tulog. Tama ba? Kung ano pinagsasabi ko. So, yun. Para ka ng robot. Wala nang kumbaga, hindi mo na, ang tawag yan, wala na yung sign of life dun sa'yo. So,
Kung may 3 or more at na-experience mo yan, friend, burnout na yan. Honestly, mas madaling ma-burnout ang mga immigrants kasi we start from zero. Walang relatives, walang networks, walang career opportunity. Walang relatives, yun na nga. Kami dito, wala kaming direct relatives, kami ni Kurt. Tapos, wala rin kami masyadong network. Kasi iba yung ano tawag yan? Career path ng mga kakilala namin dito. Yung iba cook, yung iba nasa butcher, yung iba nasa ano pa ba yung iba? Nasa construction at that time nung dumating kami dito. So wala kaming network. Tapos walang career, and eventually walang career opportunity at that time, especially si Kurt kasi ako naman dumating ako sa work permit eh. Pero at that time wala masyadong career opportunity kasi hindi mo magagamit kung ano yung previous work experience mo most of the time dito. So kailangan mo ng connections. The second reason kung bakit madaling ma-burnout ang isang immigrant is we work more than one job. Totoo yan. Kasi na-experience yan ni Kurt again. Kasi ang laki ng mga bills dito. Hindi biro ang bills dito. Again, itong bahay nga lang na to, just to let you know, kung ako lang ang magtatrabaho, is hindi talaga kakayanin. Makakapagbayad siguro ng bahay, pero kung ngangat-ngatin na lang namin yung pinto or yung mga kisame, hindi talaga posible. So kailangan talaga ng katuwang mo. Especially kung bahay talaga ang gusto mong i-rent. Actually, pwede rin namang mas mura. Well, this is not part of the topic, but just to share, posible naman na room lang naman para mas makamura. Pero when it comes to privacy, when it comes into your own life, pipiliin mo pa rin na magkaroon ng at least sarili mong CR, sarili mong kitchen, sarili mong kwarto para mas more private, para mas makagalaw ka ng maayos. And the reason why people here work 2 jobs para mabuhay and para makaipon. And the next pressure na dahilan kung bakit mas madaling ma-burnout ang isang immigrant is we feel the pressure to always prove ourselves. Kasi ayaw natin marinig minsan sa mga ibang tao na nagkanada ka pa, wala rin naman pala nangyari sa buhay mo. 'Di ba? Ayaw nating marinig 'yan. And ayaw ko rin, actually, based on experience, ayaw ko marinig yan. The next one is kung bakit madaling ma-burnout ang isang immigrant is weather-related issues. Because weather affects mental health. I discussed this in my previous vlog dun sa nanlalamig ka na walang kumakausap sa'yo because winter blues, sunlight deficiency are real. Kapag sandali lang sumisikat ang araw or sandali mo lang nakikita yung liwanag, it affects your mental health. And you may want to refer that, or you may want to see my videos about that, about winter blues. And the next one is isolation is real. Even surrounded by many people, na kahit araw-araw kang pumapasok sa trabaho mo, na ang dami-dami naman ng tao, you still feel alone. Why? Because you don't have a support system. Hindi mo masabi kung ano talaga yung nararamdaman mo. Now, let's talk about solutions. Solutions para
maiwasan ang burnout or maiwasan ang stress. The first one is to create a routine with rest. Kagaya ko, I'm doing this vlog kasi ito yung nagpapasaya sa akin. And this is one of the routine that helped me cope with mental stress or burnout as well. Kasi naihahayag ko, 'di ba, ang lalim ng Tagalog, nai-explain ko sa bawat isa na nanonood sa video na 'to kung yung mga ways na ginagawa ko para hindi ako masyadong ma-stress dito sa Canada. Kasi tao lang tayo, kailangan natin ng pahinga. Hindi ka tamad pag nagpahinga ka. Natural na matulog ka ng 8 hours a day. And kahit pinipressure ka ng boss mo na mag-OT ka na, you can always say no. You can always say no to pressure. And if you are tired, then rest. Kasi minsan, kaya lang naman tayo nai-stress kasi wala talaga tayong pahinga. So, magpahinga. So, going back, bakit ko yung pagbablog na to? Yung pagbablog na to, dati hindi ko siya maisingit kasi nga, I was so stressed mentally before. Kaya hindi ko talaga siya magawa. But when I found the time to do it, like right now, so I built my routine. I can still sleep 8 hours a day. Pero depende yan pag may Netflix na maganda. May Netflix na series na maganda, nakakalimutan matulog na 8 hours. Pero kidding aside, so yun, pag 8 hours sleep, and during Saturday and Sundays, that's the time that I record my videos. I record my vlogs. I still have enough rest. Next, build a small support circle. Hindi kailangan ng madami. Hindi kailangan ng 10 para mabuo mo ang isang circle. Minsan kahit isang tao lang na maghawak ng kamay mo, sapat na yan para makatulong sa'yo. You always need to have a pair of good listening ears. Kasi minsan, hindi mo naman kailangan talaga ng maraming advice eh. Hindi mo naman kailangan lagi na may magtuturo sa'yo kung ano ang mga dapat gawin sa buhay mo. Minsan, kahit yung pakikinig lang nila is sapat na para mais yung nararamdaman mong bigat sa puso mo or sa isip mo. And related to the previous one is talk about your feelings. Mag-open up ka kung ano yung nararamdaman mo. Admit na you feel burnout, you feel stress, or you need somebody to talk to. Hindi naman nakapag inamin mo na napapagod ka. That doesn't mean that you are weak. It means courage kasi nasabi mo kung ano yung nararamdaman mo. Next way para ma-ease yung burnout is know your rights at work. Kung sobrang load, kung masyadong maraming OT, kung masyadong maraming task ang ibinibigay sa'yo, to the point na hindi mo na kaya, then talk to your supervisor, talk to your manager, or talk to someone who can understand, or who might be able to help you dun sa mga trabaho mo. Kasi, kung hindi ka nagsasalita, then probably iniisip nila na kaya mo. 'Di ba? Ibig sabihin, iniisip nila na you are strong. 'Di ba? Pero kapag open up ka sa supervisor, manager that you need help, then they might be able to find ways para matulungan ka. If dumating dun sa point na ganun pa din yung nangyayari, that you opened up everything and it doesn't help, puro OT tapos walang bayad, then fair ang employment standards dito sa Canada. Then look for assistance from the government. Kahit mga temporary foreign worker, ini-entertain nila as their own. Pantay-pantay dito sa Canada. And still related to the other, to the previous one, say no.
So, kung palagi kang pinapa-OT, kung laging sinasabi sa'yo na mag-extend ka, pumasok ka hanggang 10:00 ng gabi, 9:00 ng gabi, if you think that it's going to disrupt your sleep, or if it's going to put pressure, a lot of pressure on your body, on your mental health, and your physical health and everything, then say no. Hindi naman masabang mag-no eh. And kapag dumating sa point na pag no ka at biglang may ginawang masama sa'yo yung employer mo, then again, employment standards dito sa Canada is equal para sa lahat. Para sa lahat yan, hindi lang yan para sa mga Canadian. And the next one is to ease out your mental stress or burnout is try simple care, simple self-care. Mag-window shopping, yan, paborito ko yan, mag-window shopping. Kahit walang, kung gusto ko pumupunta sa mall, kahit tingin-tingin lang, dahil maganda sa mata. Maganda sa mata pag nakakita ng mga bagay na magaganda. Tapos, you can, aside from that, when you are in the mall, or kung may nakita kang Starbucks, wag naman, minsan Starbucks, mahal na yan. Kahit Tim Hortons, grab a coffee, $1 lang naman ang coffee. Next, you can also do journaling. Mag-journal ka kung ano yung nararamdaman mo sa araw-araw. Mag-diary ka. Mag-Netflix. Pumunta sa church. Talk to God. And video call with family. And lastly, to ease out yung mental stress or burnout, kung talagang hindi na kaya, at nagawa mo na yung mga nasabi ko kanina at hindi talaga masolusyonan, then you have to seek professional help na. Talk to a psychiatrist kasi covered naman siya dito. Covered naman siya dito especially dito sa Canada, or kung saan bansa ka man naroroon. Then there's community services, insurance benefits. Try to use them kasi marami rin namang free resources even though you don't have your own insurance, o kung wala ka naman sa Canada, then try to use free resources from the government. I'm sure bawat bansa or bawat lugar, meron nag-o-offer na ganyan. If you seek professional help, that doesn't mean na nababaliw ka na. Sa atin lang yan eh. Sa atin lang naman talaga iniisip yung mga ganyan na kapag kumausap ka na isang psychiatrist, ibig sabihin baliw ka na. Hindi yan nag-a-apply dito. When you seek professional help, it only means that you need ways or professional assistance na hindi kayang ibigay ng isang normal na tao or na walang educational background when it comes to mental health. So guys, being an immigrant doesn't mean na bawal kang mapagod, na kailangan perfect ka lagi. Please understand that you deserve rest, you deserve understanding, and you deserve peace. So kung mentally exhausted ka na, lately, please know this, you are not alone. Hindi ka nag-iisa. Kahit nag-iisa ka pa dyan sa bawat sulok ng kwarto mo ngayon, kung saan ka nakikinig ngayon, hindi ka nag-iisa. Okay? At laban lang. Maraming isipin mo na lang na nandyan yung Diyos na laging nakagabay sa atin at lagi nakatingin sa atin na handa tayong gabayan kung saan man natin gustong tumungo or kung ano man yung mga goals natin sa life natin. Okay? So, sana may natutunan kayo dito sa vlog na to. If you can share anything or anything that you do to cope up with mental stress, comment below. And again, like and subscribe to this channel and click on the bell icon for future updates or for updates on my upcoming videos. Okay? At laging tatandaan,
Hindi kailangang maraming pera, basta may peace of mind. Thank you for watching. Till next time.